kung wala ka rito sa tabi ko. I don't need your guidance. Hindi na ako uuwi dyan. Mamumuhay ako ng naaayon sa gusto ko at sa paraan na alam ko, okay? Evangelina, please naman. Dahil kapag nalaman ko na may pagtingin ka sa kanya, abay ako mismo ang lalapa sa kanya. Naintindihan mo ba ka? Oo naman, mahal. Naiintindihan kita. Wala kang pakialam kung nakikialam ako. Hindi ko hayaan na manalo kayo sa binabalak nyo. At kahit ikamatay ko to ngayon, sinusumpa kong mamamatay na rin ang lahi ninyo. May parte ng ating buhay na akala natin ay kaya na nating tumayo sa sariling mga paa. Akala natin, alam na natin ang lahat. Kaya madalas, hindi na natin pinakikinggan ang mga payo ng ating mga magulang. At ang pagsuway sa kanilang mga paalala, yung pala ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Pinagpalang araw po sa inyo, kabanong. Ganon din naman sa mga kabangers at mga kayanggaw natin na nakikinig. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa isang pangyayari sa buhay ko na talaga namang umukit sa aking pagkatao. Isang karanasan na nagbigay sa akin ng matinding aral. Dito ko napagtanto na hindi porke kaya na nating mag-isip kung ano ang tama at mali, ay tama na rin ang lahat ng desisyon natin sa buhay. At dahil sinuway ko ang aking ama, nalagay sa panganib ang buhay ko. Muntikan na akong makulong sa kamay ng tinatawag nilang aswang. Kilalanin niyo na lang ako sa pangalang Eva. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Eva, open the door! Talk to me! Sir, tingin ko po mas maganda kung hahayaan na muna natin siyang mapag-isa. Hindi pwede, Anton. Namimiyasa ng babaeng to Palagi naman pinagbibigay sa gusto niya. Pero sumusobra na Anong oras na Ngayon lang uuwi? Ano bang problema mo, Eva? Lahat naman binibigay ko sa iyo Ano bang minamaktol mo? Stop acting like a child. You're a woman now. Hindi ka na bata na kailangan ka pang laging kausapin tungkol sa mga bagay na dapat ginagawa mo't hindi. Okay na ba? What? Tapos ka na ba? Kasi gusto ko na magpahinga Nakainom ka na naman, no? What do you think? Mais ka nga ng pakikipag-usap mo sa akin. Hindi kita tinuruan maging bastos. Hindi mo nga ako tinuruan maging bastos. Pero hindi mo rin naman ako tinuruan na piliin ang gusto ko kaysa sa gusto ng ibang tao. Anong sinasabi mo? Hindi mo pa rin ba alam hanggang ngayon? Pinili ko ang gusto mo kaysa sa gusto ko. Ang pangarap mo na hindi ko pangarap. Di ba, ikaw lang naman ang may gusto na maging doktor ako? Tingnan mo, wala akong kwenta ngayon kasi hindi ko naman gusto ang inaral ko Tapos nagtataka ka? Bakit hindi na ako napasok? Malamang, anong alam ko ron? Graduating na ako pero wala naman ako masyadong natutunan. Pasok sa kabilang tenga, labas sa kabila lahat ng mga pinag-aralan namin. Hindi ko nga alam kung bakit pumapasa pa ako Pa, ayoko magdoktor. And you know it, sa simula pa lang. Pero pinilit mo ako Palibhasa, yun yung pangarap mo sa sarili mo na hindi mo natupad. Kaya gusto mo ngayon, ako ang tumupad nun. Hoy, magdaan-daan ka sa pananalita mo Dinadaan mo na naman sa emosyon lahat Look, kaya kita gusto maging doktor
dahil ikaw ang gusto kong sumunod sa yapak ng lolo mo. Para sa'yo mapunta ang ospital ng lolo mo. Kasi ikaw lang ang deserving sa lahat ng pinsan mo. Masama bang isipin ko ang magandang kinabukasan para sa'yo, Eva? Pero, hindi porke kinabukasan ko ang iniisip mo yun ang kinabukasan na gusto kong puntahan. Meron akong gustong mangyari sa buhay ko pa. Hindi ko kasalanan kung hindi panggagamot ang gusto ko. Ano? Anong gusto mo? Magpinta-pinta? Gusto mo magaya sa mama mo na yun lang ang ginawa sa buhay? Iniwan ang magandang trabaho sa ibang bansa, umuwi sa Pilipinas para magpinta-pinta? Tapos ano nangyari? Wala! Wala rin nangyari sa buhay niya. Wala rin namang napala kasi hindi rin naman nakilala ang mga gawa niya. Nasaan ang pinta niya? Nasa bodega. Nasaan ang mama mo? Wala! Nag-asawa ng iba! Nagkasawa ng iba si mama kasi yung lalaking nakilala niya ay malayong malayo sa'yo. Yung lalaking yon, kayang suportahan si mama sa pangarap niya. Habang ikaw, hindi. Kaya hindi ko rin talaga masisisi si mama kung bakit siya umalis Kahit din naman ako, ganun din ang gagawin ko. Itong talent ko sa pagpipinta. Kay mama ko to naman At ayaw kong masayang yon. Buti pa nga si mama Kahit na alam niyang pareho kami ng interes sa buhay, hindi niya ako pinilit na maging kagaya niya. Hinayaan niya akong piliin ang gusto ko. Samantalang ikaw, gusto mo akong maging kagaya mo. Maging kagaya ng ibang tao na hindi ko naman gusto maging. Kahit tanungin pa natin si Anton kahit kailan, hindi magiging tama na ipilit mo ang gusto mo para sa iba. Hindi ba, Anton? Ha? Tama naman. Opo, tama naman po ang sinabi niya. Tama! Ibig sabihin mali ang gusto ko na maging mabuti ang kinabukasan niya. Hindi naman sa ayaw ko sa talent niya. That's gift from God. What I'm trying to say, maging praktikal. Sa bansang ito, hindi masyadong nabibigyan pansin ng mga artist. Kaya kung yan ang pipiliin mo, hindi ganyan mabubuhay. Now tell me, Anton, mali ba ako? Kasi po sir, may punto naman po kayo pero Anton, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Papa, gagawin mo rin ba ang gusto niya para lang magkaroon ng magandang kinabukasan ng anak mo? Teka, bakit parang nasali ako rito? Sumagot ka! Sir, nakatayo lang po ako dito. Bakit po? Sagutin mo ang tanong ko, Anton! Kung ako nasa kalagayan ni Mr. Ramil, hindi ko pipilitin ng anak ko maging doktor kung hindi yun ang gusto niya. Kung inaalala ko lang naman ang kinabukasan niya, hindi ko pakikialaman ang landas na gusto niya. Kasi kaya nga ako nagpakayaman kasi gusto ko wala nang iintindihin yung anak ko para sa kinabukasan niya. Kaya ako naging mayaman para maging maayos ang future niya. Kaya palagay ko, hindi convincing na dahil sa future kaya pinipilit nating maging ibang tao ang isang tao. Lalo na kung kayang-kaya naman na nating isecure ang kinabukasan ng anak natin habang malaya sila sa gusto nila. So, sinasabi mo nga na mali ako? Kasi sir All the time, kapag nag-o-open ako ng problema sa'yo, palagi kang sumasang-ayon sa akin. Tapos ngayon, biglang ganito ang sasabihin mo? Sir, sang-ayon ako sa gusto niyong maging maayos ang kalagayan ni Ma'am Eva. Pero wala po kaming sinabing sang-ayon ako sa pagpilit niyo sa kanya. Ha! Ang lakas ng loob mo magsalita sa akin ng ganyan? Sir naman, nananahimik kasi ako sa gilid Tinatanong niyo po ako Kita mo na, pati si Anton sang-ayon sa akin. Kasi alam ni Anton na hindi yun tama. Kaya pa, huwag niyo na akong pilitin na gawin ang mga gusto ninyo. Sa ayaw at sa gusto mo, magiging doktor ka. Ipapasikaso ko na ang mga papeles mo. Sa Amerika na magtutuloy ng pag-aaral mo. Ano? Sa Amerika na magtutuloy ng pag-aaral mo. Pumayag ka man o hindi, wala ka na magagawa. Punong-puno na ako sa iyo Alam mo Eva, lahat na binigay ko. Ilang konsiderasyon na rin ang ginawa ko para sa iyo. Pero sinagad mo ang pasensya ko Palagi mo akong sinusuway. Palagi mo akong binabastos. Kaya kahit umiyak ka pa ng dugo ngayon, ako ang masusunod dahil ako ang nakakalam kung ano ang mas makabubuti para sa iyo. Pa? Mag-aaral ka sa Amerika. End of discussion.
Oh, ma'am, puntahan ko lang si Sir ah. Baka kasi... No! Ano po? Samahan mo ko. Ma'am, malilintikan na naman ako kay Sir niyan eh. Samahan mo ko o maglalayas ako. Ay naku, pambihira naman ma'am oh. Kapag sinamahan kita, maglalayas ka naman din eh. Hindi, samahan mo lang ako. Gusto kong maglabas ng sama ng loob. Kabanong sobrang sama ng loob ko ng mga sandaling yon. Hindi ko alam pero pakiramdam ko, tuluyan nang nawala ang pakiramdam ng tatay ko sa mga bagay na gusto ko. Talagang ang gusto na lang niya ang dapat mangyari. Masama ang loob ko. Dahil mula nung bata ako, palagi na lang medical staff ang pinapabasa sa akin. Hindi ako nakapagpinta ng matagal dahil palaging may oras. Hindi ko gusto ang pagpipinta dahil yun ang talent ng mama ko. Gusto ko ang pagpipinta dahil nakakatulong yun sa akin. Mas nailalabas ko kasi ang lahat ng naiisip ko kapag ginagawa ko yon. Nagpatid ako kay Anton sa madalas kong puntahan sa tuwing masama ang loob ko. Daladala ko ang isang bote ng alak habang nakatanaw sa city lights. Nasa tulay kami noon. Parang nakikisama pa ang pagkakataon dahil walang gaanong dumadaan na ibang sasakyan. Nang matapos na rin akong sumigaw, tumigil na ako at lumaklak ulit ng alak. Ma'am Eva, bawal yatang mag-inom dito. Baka mahuli ka. Wala akong pakialam. Mas maganda nga na nasa loob ako ng kulungan para hindi na ako makontrol ni Papa. Ma'am, malilintikan ako kay Sir Ramil eh. Kapag nalaman niyang sinamahan kita dito, baka mawalan ako ng trabaho. Hindi niya malalaman kung walang magsasabi. Ma'am naman. Anton, 4 na taon ka na sa amin. Teenager ka pa lang. Driver ka na ni Papa. Ilang taon ka noon? 19, di ba? Nung unang dumating ka sa bahay, banas na banas ako sa iyo noon eh. Kasi kada galaw ko, sinusumbong mo ako sa kanya. Pero ngayon, nagtataka lang ako. Bakit parang lagi mo na akong tinutulungan? Parang dati, spy ka ni Papa eh. Eh kasi naman ma'am, nakaka-relate ako sa inyo. Bakit? Kinokontrol ka rin ba ng Papa mo? Hindi naman sa ganun. Nagagawa ko naman lahat ng gusto ko pero hindi ko lang alam kung matatanggap niya kapag nalaman niyang... Kapag nalaman niyang personal driver ka ng isang negosyante, eh ano naman? Kung mayayaman ang kapatid mo, eh di wow, sila na di ba? Pero ikaw, wala kang dapat na ikatakot. Kung di ka nila matanggap sa ganitong trabaho, problema na ng Papa mo yun. Eh, kung sa bagay... Anton, tawagin mo na nga lang akong Eva. Magkasing edad lang naman tayo eh. Ha? Sigurado ka? Oo, mas maganda pakinggan eh. At saka, kaibigan ng turing ko sa'yo, hindi trabahador. Sige. Eva na lang. May alam ka bang pwedeng puntahan? Bakit? Tatakasan mo si Papa mo? Oo, ayoko sa Amerika. Mamamatay ako sa lungkot doon. Kaya tulungan mo ako makapag-book. Hanapan mo ako ng lugar na mapupuntahan. Nako, mayayari na talaga ako niyan, ma'am eh. Baka mamaya matanggal na talaga ako sa trabaho. Babayaran naman kita ng malaki eh. Tulungan mo lang ako makatakas. Eva, hindi kita matutulungan dyan. Kapag ginawa ko yan, para na rin kitang tinulungang kalimutan ng tatay mo. Ayoko mas lalo kayo magkagalit. Pero ayos lang sa'yo na dalhin ako sa Amerika kahit alam mong hindi magiging maganda ang buhay ko ron? Napakamot si Anton. Alam kong nahihirapan siya dahil kahit wala naman siyang kinalaman, naiipit siya sa amin ni Papa. Pinagkakatiwalaan din kasi siya ni Papa sa maraming bagay. Sa 4 na taon niyang nagtatrabaho kay Papa, marami na rin naman silang napagsamahan. Pero hindi rin naman may tatanggi na may mga napagsamahan na rin kaming dalawa. Bagay na naging dahilan kaya naging kaibigan na rin ang turing ko sa kanya. O sige na, basta ipangako mo sa akin na kapag nalaman to ni Sir Ramil, sabihin mo binlockmail mo lang ako ha, pinilit mo ako, kaya ako pumayag na tulungan ka. Sige. So, meron kang alam? Oo, pero wala rito sa Luzon, sa Capiz.
dun sa lugar ng mama ko. May pinapaupahang bahay dun eh. Sa pagkakaalam ko, bakante yun ngayon. Pwede kang tumira dun pansamantala. Ang kaso, Kaso ano? nag-aalangan naman akong patirahin ka ron. Bakit naman? Hindi ba sabi mo, bahay naman ng mama mo yun? Sino bang caretaker doon? Mga kamag-anakan namin, Ayun naman pala eh. Anong problema? mag-isa ka lang kasi. Eh ano naman? Eva, kasi ano eh, Ano ba? maniniwala ka ba kapag sinabi ko? Ano nga eh? Diyos ko naman oh. Sabihin mo na kaya. Nakakairita ka eh. Natatakot akong patirahin ka doon kasi nung nakaraang buwan, sabi ng mga kamag-anak ko, kaya umalis yung nakatirang pamilya doon sa bahay kasi sa area namin may mga aswang daw na umatake. Pinatay raw yung matandang albularyo. Pinasok yung bahay. Ilang bahay lang ang pagitan nun sa amin eh. Diyos ko naman oh. Bakit ka natatawa? Aswang? Seriously? Oo, bakit? Hindi ka ba naniniwala sa aswang? In this generation? With technology? Aswang talaga? Oo, Eva. Totoong aswang lalo na sa probinsya namin. Tingin mo talaga gumagawa ko ng kwento? I mean, Anton, sobrang modern na ng panahon ngayon. Kahit sabihin mong probinsya yon, advanced na ang pamumuhay ng mga tao. Isa pa, walang nakapagpatunay na totoong aswang kahit noon pa. Meron. Marami nang ginawang article at dokumentary sa mga aswang. Hindi mo lang alam kasi mas mahilig kang magbasa ng chismis eh, kaysa sa mga makabuluhang bagay. Namimersonal ka na ah. Hindi naman. Tinawanan mo ako eh. Habang nag-aalala ako sa'yo. Isang malaking joke lang para sa'yo yung sinabi ko. Okay, fine. Sorry. Eva, wala akong pakialam kung maniwala ka o hindi ah. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi safe ang lugar namin ngayon. May napapabalitang may mga aswang na namamataan doon eh. Yun lang ang alam kong lugar na hindi ka mahahanap ng papa mo. Kaso, delikado. Sa ibang lugar, I mean, hindi dun sa inyo, pero sa Capiz, sa city ba pwede? Gusto ko dun na lang eh, para if ever na may kailangan ako, pwede ako makahingi ng tulong sa mga kamag-anak mo. Ayoko ko sa ibang lugar eh. Hindi ko kayang walang malalapitan. Meron akong alam na paupahan, pero maliit lang. Gaano ba katagal? Matagal. Pwede na nga rin for good eh. Basta, ayaw ko lang dito sa Maynila. Mahahanap ako ni Papa rito eh. Yung somewhere na malayo. Mas good sa akin yon. O sige, kukontakin ko yung kakilala ko sa paupahan. Para pagdating mo ron, siya na lang ang susundo sa'yo. Hindi kita pwedeng ihatid dun eh. Makakahalata yung papa mo. O sige, maraming salamat. Kahit na papaano ka, Banong, ay magaan ang pakiramdam ko dahil alam kong meron akong kakampi. Matapos ang usapan namin doon, umuwi na rin kaming dalawa. Buti na lang wala si Papa sa bahay kaya hindi niya nalamang umalis ako. Nahiga agad ako sa kama. Biglang pumasok na naman ang sinabi ni Anton tungkol sa mga di umano aswang sa area nila. Naging curious ako sa itsura ng aswang, kaya dinampot ko kagad ang cellphone ko. Tiningnan ko sa internet ang aswang. Doon ay nalaman ko na nakakakilabot pala ang anyo nito. Pero hindi naman ako natatakot kasi unang-una, hindi naman ako naniniwala sa aswang. Sinakyan ko na lang ang sinabi ni Anton para hindi siya ma-offend. Aswang-aswang. Ano kaya yun? Ikatang isip lang naman yun eh. Natulog na lang ako noon, Kabanong. Paggising ko, 12:00 na ng tanghali. Masakit pa ang ulo ko dahil sa hangover. Pagbaba ko ng dining room namin, walang nakahandang pagkain, walang nagluto. Ang mga kasambahay namin ay iba ang ginagawa. Tinanong ko si Mang Lenlen at ang sabi niya, hindi raw siya pinagluto ni Papa. Alam ko na agad kung bakit.
Kaya naman kinuha ko ang pitaka ko sa taas. Walang laman na pera. Naubos ko na pala sa kakainom ng alak nung mga nakaraang gabi. Tumingin ako sa ref namin. Nakakaramdam na kasi ako ng gutom. Walang pagkain. Sinadya talaga ni Papa na wala akong makukuha. Siguro para parusahan ako. Kaya isa lang ang naisip kong paraan. Tinatanggalan ka ng Papa mo ng access sa lahat? Nagsisimula na sa pagkain? Nasa isang karinderya kami. Nilibre lang ako ni Anton dahil wala pa akong agahan at pananghalian. Buti na lang talaga may perang lalaking yon. Kaya nga, bago pa niya ma-freeze yung bangko, dapat makaalis na ako mamayang gabi. Aalis ako. Nakausap mo na ba yung kakilala mo? Ha? Mamayang gabi kagad? Nakausap mo na nga ba? Oo, nakausap ko na. Ang kaso, wala raw bakante. Mga 1 taong kontrata mga nakatira dun ngayon. Kung maghahanap ka naman ng ibang apartment, pwede rin naman. Pero kapag malayo na sa amin, hindi ka na mag-guide ng mga kamag-anak ko, ha? Doon na lang sa inyo. Nasabi ko na sa iyo, di ba? Delikado nga sa area namin sa ngayon. Kakatawag ko nga lang sa pinsan ko kagabi. Ang sabi niya, may mga grupo na ng kalalakihan ang naglilibot sa lugar para hanapin yung mga aswang doon. Kung may mga grupo naman na palang naghahanap sa ngayon, di dapat, hindi na ako kabahan. Kasi di ba, may mga papatay na sa sa mga aswang na yon. Hindi mo kasi naintindihan eh. Hindi naman porke may mga naghahanap sa mga aswang, safe ka na. Ikaw pa naman, galakang tao. Labas ka ng labas. Baka mamaya, ikaw yung makasalubong ng mga aswang. Ano mangyayari sa'yo? Tigo ka na, di ba? Hindi naman ako masyadong lalabas ng bahay. Doon lang naman ako basta nandun lahat ng kailangan ko. Duda ako dyan, Eve. Promise, kapag nandun ako, magpapakabait ako. Delikado. Di kita mababantayan. Oo, nandun nga yung mga kamag-anak ko. Pero, hindi rin naman palagi nakabantay sila sa'yo. May mga sarili mga buhay din naman yung mga yun. Anton, ikaw lang ang pag-asa ko. Kapag hindi ako nakaalis kagad, wala na ako magagawa. Kaya sige na, pumayag ka na. O sige, ganito. Papayag ako, pero may mga kondisyon. Anong kondisyon? Kapag nandun ka na, hindi ka palaging lalabas. Kung may bibiling ka naman sa labas, sasabihin mo sa akin. At sasabihin ko naman sa pinsan ko para tulungan ka niya. Pangalawa, hindi ka pwede makipag-usap sa iba maliban lang sa mga kamag-anak ko. At pangatlo, walang tatanggap ng pagkain mula sa ibang tao. Dapat sa kamag-anak ko lang. Pang-apat, kapag may sinasabi sila tungkol sa mga aswang, kailangan mong makinig. Ano ba yan? Ang dami namang kondisyon. Di sana ginapos mo na lang ako. Ayaw mo ba? Di wag. Oo na. Basta, makaalis lang ako dito. Siguraduhin mong makikinig ka sa akin, Eva. Ha? Kung hindi, baka mapahamak ka. At kapag nangyari yun, baka patayin ako ng papa mo. Sa sobrang tuwa ko sa kanya, Kabanong, niyakap ko siya ng maigpit. Siya na lang kasi talaga ang nag-iisang tao na maaasahan ko sa ganung bagay. Wala naman kasi akong ibang nakakausap sa bahay namin. Lahat ng kasambahay, loyal sa tatay ko kaya hindi safe na sa kanila ako magsabi. Mabilis na lumipas sa mga araw. Inihanda ko na rin ang mga gamit ko. Bandang 7:00 ng gabi, dumating si Papa. Kalmado. Mukhang malamig na rin ang ulo. Habang nasa loob ako ng kwarto ko, hinihintay ko na lang ang hudyat ni Anton. Mga ilang sandali lang, kumatok na siya at nagmamadali naman akong makalabas. Dumaan ako sa likod na kung saan hindi na yon nadadaanan dahil marami ng tumubong mga damo. Paglabas ko, naghihintay na ang taxi na pinara ni Anton para sa akin. Pero nagtaka ko nang makita ko rin siya sa loob. Oh,
Bakit ka nandito? Nag-file ako ng 2 weeks leave. Umayag naman ng papa mo. Sinabi ko na lang na kailangan ko makauwi ng Capiz. Aba bakit? Akala ko ba ayaw mo munang umuwi sa inyo? Hindi ako komportable Kaya sasamahan kita ron. In 2 weeks, dapat makaisip ka na kaagad kung saan ka lilipat. Kapag natapos na kasi ang leave ko, hindi pwedeng nandun ka pa rin. Oo na, sige na. Ikaw na ang bahala. Habang nasa biyahe kami kabanong, ay nakatingin lang ako sa labas. Kinakabahan. Nababahala sa kung ano man ang magiging reaksyon ni Papa sa ginawa ko. Pero buong buo na talaga ang loob ko noon. Wala nang magbabago sa desisyon ko. Ang tanging nasa isip ko noon, hindi ako papayag na dalhin ako sa ibang bansa. Makalipas lang ang ilang oras, ay nakarating na rin kami sa pier. Hindi kami nag-eroplano dahil may kakilala si Papa sa mga domestic airport dito sa Pinas. Kaya ang ginawa namin ay nagbarko na lang kami. Sobrang tagal ng biyahe pero kinaya ko. Hindi ako nasuka sa barko kahit na first time ko. Wala rin akong hilo na naramdaman. Hindi ko alam kung bakit. Nang makababa na kami ng barko, ang dami na kagad ng mga bilihan ng pasalubong ang nakita ko sa labas. Tuwang-tuwa ako kabanong, para akong bata na nakawala sa koral. Oo, huwag kang basta-basta nahawak ha. Bibili ako, pati ba ito bawal? Hindi naman bawal. Ang sinasabi ko lang, hindi ka naman taga rito Nakwento ko naman sa'yo kung anong meron dito, di ba? Eh di wag na lang ako bumili. Kainis naman oh. Huwag kang magmaktol dyan. Tinulungan na kita Nakatayan na rito trabaho ko. Pero ikaw ang pinili ko kaysa sa galit ni Sir Ramil. Oo na nga. Pumara na agad kami ng tricycle. Nakasakay naman kami kagad dahil marami naman ang nakaparada sa labas ng pier. Pagkatapos, sumakay kami ulit ng maliit na truck. Kakilala kasi ni Anton ng driver. At para makatipid, nakisakay na lang kami doon. Bandang 4:00 na kami ng hapon nakarating sa barangay nila. Magkakalayo ang mga bahay doon. Malayong malayo sa Maynila na sobrang dikit-dikit na mga kabahayan. Bago kami pumunta sa bahay nila Anton, dinala na muna niya ako sa mga kamag-anak niya. Pinakilala niya ako sa mga yon. Masaya naman nila akong sinalubong at tinanggap. Medyo naiirita nga lang ako sa isang lalaki roon. Pinsan niya, sobrang daldal. Pinagkamalan niya pa kaming nagtanan ni Anton. Eba, pasensya ka na sa mga kamag-anak ko Ganun talaga ang mga yun Maiingay, makukulit. Ay nako, lalo na yung kalbo. Si Elias? Oo, makulit yun. Siya yung pinsan ko na magbabantay sana sa'yo rito kung hindi ako sumama. O tara na, pasok na. Malaki rin pala tong bahay nyo Ay oo naman. Regalo ito ng panganay namin kay Mama. Kaso si Mama, biglang natanggap yung application niya sa Canada. Kaya doon na siya nagstay. Paminsan-minsan lang nauwi si Mama dito. Kaya itong bahay, mga kamag-anak ko lang talaga yung gumagamit kapag walang umuupa. Ilan kayo magkakapatid? 7 kami. Lahat may pamilya na, ako na lang ang wala. Lahat din successful. Tapos ako, never mind. Pero okay lang. Mas payapa naman ang buhay ko Magulo kaya kapag may mga anak ka na, sabayan pa na masungit yung asawa na parang pinaglisa sa mga ng loob. Kung sa bagay, ako nga rin ayoko magkaroon ng pamilya Hindi pa ako handa. Sarili ko nga hindi ko maayos Pero ba't kaya yung iba Yung ibang tao ang lalakas ng loob gumawa ng anak ko ng pamilya kahit hindi pa sila handa. Tapos, kapag nahirapan, sa magulang aasa, hindi ba kawawa naman yung mga batang ginagawa nila? Puro kasi init na katawan ng ginagamit nila, hindi utak Puro bukaka, puro tuwad. Akala mo naman may mga pera. Magbubuntis ng 9 na buwan.
kapag manganganak na, walang pabayad sa ospital. Kaya hindi mo unlad ng Pilipinas eh. Kasi may mga ganyang tao. Tapos, alam mo kung ano pang nakakabwisit dyan. Kapag may mga pang-ayuda, yung mga walang trabaho, walang ginagawa sa buhay. Yung may maraming anak na wala namang ginawa kundi mag-anak na mag-anak. Sila pa'y nakakakuha ng mga ayuda na yan. Pero yung mga taong hirap sa trabaho, nagsisikap kumita, nagsisikap sa buhay, at nagbabayad ng maayos na buwis, sila yung nakakatanggap ng ayuda, lalo na sa mga kalamidad. Mismo. Ganyan din ang naiisip ko eh. Akalain mo yun? Pareho pala tayo ng mga nasa isip tungkol sa mga ganitong bagay. Mag-rally kaya tayo. Buang. Pumasok na lang kami sa loob, Kabanong. Malinis naman ang bahay. Halatang inaalagaan. Wala akong makitang alikabok sa mga lamesa. Malawak ang sala at meron ding second floor. Maganda ang design ng bahay. Pakiramdam ko nga noon, magiging maganda ang pagtira ko doon. Hindi ko na lang din pinansin ang sinabi ni Anton tungkol sa mga aswang dahil para sa akin, kwentong bayan lang yon na hindi namamatay. Pag-akyat ko sa itaas, inilagay ko na kagad ang mga gamit ko sa cabinet. Biglang tumunog naman ang cellphone ko. Tumatawag si Papa. Sandali kong tinitigan yon pero hindi ko rin sinagot at pinatay ko na lang ang cellphone. Pagsapit naman ng gabi, bumaba na rin ako sa sala. Kakagising ko lang noon mula sa halos 2 oras lang natulog. Napatigil ako sa dulong baitang nang makita kong may kasama kaming ibang tao. Naroon ang pinsan niyang si Elias. Nakangiti pa sa akin nang makita nila ako. Sakto, tatawagin pa lang sana kita para kumain eh. Kain ka na, Mami Eva. Masarap ang pagkain dito. Ako nagluto niyan. Ito kasi si Antonino eh. Hindi masarap magluto yan eh. Huy, Anton lang itawag mo sa akin. Bibigwasan kita dyan eh. Wow, mukhang masarap nga. Nako, mananaba ka talaga kapag nagtagal ka rito. Ikaw si Elias, di ba? Oo, ako nga. Buti naman naalala mo. Pasensya ka na ha. Madaldal ako eh. Naninibago lang ako kasi may dinala rito si Insan. Teka, matanong ko lang. Hindi ba talaga kayo nagtaanan? Hindi. Hindi ko naman boyfriend yung pinsan mo eh. Hiningi ko lang ang tulong niya kasi gusto kong takasan yung papa ko. Dadali na ako sa Amerika eh. Wow! Ha, parang pelikula pala yan eh. Dinadala sa Amerika para ilayo sa lalaking mahal niya. Anton, may Celtic ba to? Ganyan talaga yan. Pero alam mo, kung ano nakakatawa? Yung love story, maaluan ng horror. Uy, pinagsasabi mo. Nakausap ko kanina si Mang Ingkong eh. Meron silang nakainkwentro na naman na aswang. Napatay nila. Ha? Totoo? Oo, totoo naman eh. Gusto niyo ba makita? Pwede naman natin puntahan pagkatapos nitong hapunan. Ay, tayo na lang. Magpapahinga na kasi ako eh. At meron din akong aasikasuhin. O-order lang ako ng mga canvas para makapagpinta na ulit ako dito. Ah, narinig mo. Hindi pwede. Kaya dito lang kami. Pero, ang cool nun. Nakahuli sila ng aswang pero ang problema nga lang, since napatay nila yon, matik. Gaganti yung mga aswang. Nananakot ka lang eh. Alam mo namang may ibang tao. Hindi ako nananakot ha. Siyempre dapat malaman niya na yung mga lugar na pinuntahan niya, hindi gaya ng Maynila. Ganun ka totoo na may aswang? Naniniwala ka ba sa Diyos? Oo naman no. Ganun ka totoo na may aswang? Minsan, wag na muna natin pag-usapan yung ganyan. Kararating lang niya dito eh. Hayaan mo na munang makapag-relax yung tao. Di sige. Kayong bahala. Basta Eva, kapag may gusto kang itanong, sabihin mo lang sa akin. Marami akong nalalaman na pwede mo ring malaman. Hindi na ako sumagot, Kabanong. Ngumiti na lang ako ng papilit.
Pero ang totoo, iritado na talaga ako sa pinag-uusapan nila. Maya-maya lang, umalis na rin si Elias. Nakakuha na rin ako ng pagkakataon para tumutok sa laptop ko. Habang naghahanap ako ng mga art materials online, napansin ko ang maliit na painting na nasa sala, nakadikit sa harapan ng pinto. Yan, binili ni Mama yan bago siya umalis. Mahal yan. Gawa raw yan ng matandang pintor dito sa Capiz. Kaso nga lang yung puminta niyan biglang nawala. Hindi na natagpuan kahit na kailan matapos mabili ang mga obra niya. Maganda makahulugan yung gawa niya. Pero, aswang yung nasa painting, di ba? Oo, aswang nga. May usap-usapan nga na dahil sa mga painting na ginawa niya, kaya siya nawala. Inaala ng karamihan mga aswang ang kumuha sa kanya. Talagang buhay na buhay yung usapin ng aswang, ha? Oo, kapag dito ka tumira, di magtatagal maniniwala ka na rin Pero sana, wag mong makita. Kasi baka hindi mo kayanin yung takot Mas takot pa ako mamuhay sa Amerika ng mag-isa kesa dyan sa sinasabi niyong aswang-aswang na yan, no? Hindi naman kita pipiliting maniwala. Ikaw na lang ang bahalang humusga rito habang nandito ka pa. Tumango na lang ako sa kanya, Kabanong. Matapos sa mga ginagawa ko, natulog na rin ako. Sa sobrang pagod, hindi na ako namahay. Agad ako nakatulog at kinabukasan, maaga rin naman akong nagising. Hindi ako sanay sa katahimikan ng paligid. Sa bahay kasi, maaga pa lang maririnig mo na agad yung mga ingay sa labas. Pagbaba ko, nakita kong palis na si Anton kasama ang pinsan niyang si Elias. Oh, saan kayo pupunta? Mamimili kami ng mga pang-imbak sa ref. Ay, sama ako. May usapan tayo, di ba? Kasama ka naman Kasama ko kayo. Minsan naman, ano bang gagawin mo sa kanya rito? Iimbak mo sa bahay na ito? Ilabas mo naman siya minsan, to naman Oo nga naman, ikaw talaga. Mabuburyo yan rito. Kaya dapat nilalabas mo rin para hindi kayo naaway. O sige na nga. Sumama ka na. Basta yung sinabi ko sa'yo tatandaan mo. Tungtuwa ako noon, Kabanong, kaya agad akong naligo at nagbihis. Sumakay kami ng tricycle ni Elias. Habang nasa biyahe kami, masaya ko pang pinagmamasdaan ang mga nadaraanan naming palayan. Kinukuhanan ko pa ng picture ang mga yon. Makalipas lang ang halos 15 minutong biyahe, nakarating na rin kami sa tinatawag nilang market. Malawak na palengke. Sobrang daming tindahan doon. Nakakahilo mga tao. Parte na raw kasi yun ng bayan. Mura lang ang mga bilihin dito. Hindi gaya sa Maynila. Yung siling labuyo doon sa inyo, sobrang mali. Dito sa amin, makakabili ka ng isang dakot 5 piso lang. Hindi niya alam yan. Hindi naman namamalengke yan sa kanila Ay, oo nga pala Mayaman ka nga pala. Kapag nakauwi ka na lang sa inyo, kwento mo na lang sa mga kasambahay ninyo na mas mura ang mga bilihin dito. Manahimik ka na nga. Inugulo mo na naman Tingnan mo, iritado na naman sa'yo. Lumapit na kami sa tindahan ng mga gulay at nagsimula na rin silang bumili. Habang ako, Kabanong, nasa gilid lang. Nililibot ang tingin sa paligid. Maya-maya lang, napansin ko na lang ang isang matandang babae na nakatingin sa akin. Ngumiti ako sa kanya, pero nanatiling seryoso ang mukha niya. Akala ko nung una, meron siyang sasabihin sa akin. Sinubukan ko siyang lapitan, pero naglakad siya palayo. Sinundan ko siya pero hindi ko na siya nakita. Mabuti na lang ay nasundan din ako nila Anton at Elias. Eva naman, saan ka ba nagpupunta? Kinabahan naman ako sa iyo Ito, gusto ko kasi nito Ano? Nakakain ka ng ampalaya? Ayos Oo, bili tayo nito. Nagdahilan na lang ako noon sa kanila, Kabanong. Pero ang totoo, naging curious ako roon sa matanda. Pakiramdam ko kasi,
may gusto talaga yung sabihin. Makahulugan kasi ang tingin niya sa akin. Sa pagpapatuloy namin sa pamimili, hindi na mawala-wala sa isipan ko ang mukha na matanda. Kahit na mag-isip ako ng ibang bagay, sumusulpot siya sa isipan ko. Napapansin na nga rin ni Anton na para bang lutang na lutang ako. Kaya na makabalik na kami sa tricycle at hinihintay na lang si Elias. Kinausap niya agad ako. Eva, ano ba problema? Kanina ka pa balisa ah. Kanina ka pa kinakausap pero parang wala ka sa sarili mo. Ano ba nakita mo rito? Ha? Oh, wala. Ano lang, naisip ko lang bigla si Papa. Nakokonsensya ka na no? Bakit naman ako makukonsensya wala naman akong ginawang mali. Tama lang naman na tumakas ako kasi ikukulong niya ako sa lugar na ayaw ko. Kagabi kasi tumatawag siya Hindi ko sinagot. Pinatay ko na lang yung cellphone ko. Handa ka ba talagang tanggapin kung anong magiging kapalit ng naging desisyon mo? Pupunta ba ako dito kung hindi? Pinag-isipan ko ang lahat ng ito, Anton. Kaya wag mo kong alalahanin. Naniniguro lang ako no? Ayaw ko naman na bigla ka na lang mangiyak-ngiyak dyan kasi nagsisisi ka na. Ako? Magsisisi? Hello? Well, sabi mo yan ha. Panindigan mo yan. Oh, mukhang malalim ang pinag-uusapan nyo ah. Base sa inyong mga mata ang mga Hoy, dami mong sinasabi. Sakay na. Pagmaneho mo na kami. doon naman, nagsasalita pa nga yung tao Nakabalik naman kami ng ligtas sa bahay. Agad naman silang nagluto habang ako, hindi ko pa din alam kung paano ako o-order ng mga gagamitin ko sa pagpipinta. Nasa cellphone ko na kasi lahat ng magagandang site kung saan ako nakuha ng matitibay na kagamitan. Nang buksan ko ang cellphone ko, biglang tumawag si Papa. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isipan ko, pero napagdesisyonan kong sagutin yon. Hello, Eva. Nasaan ka? Magdamag na kitang pinapahanap ah. Nasaan ka na naman ba nagpunta? Akala mo ba walang nag-aalala sa'yo rito? Umuwi ka ng bahay ngayon din. Hindi na ako uuwi dyan pa. Anong pinagsasasabi mo? Umuwi ka rito. This is your home, Eva. Kaya, Home? Home ang tawag mo dyan? Home talaga? Tapos may tatay akong kinokontrol ng sarili kong buhay? Listen pa, hindi na ako uuwi dyan dahil ayaw kong dalin mo ako sa Amerika. Never! Eva, wag mong sinasagad ang pasensya ko ha. Kung nasan ka man ngayon, kayang-kaya kitang ipahanap. Then do it! Go ahead! Try to find me! Ang lakas ng loob mo ha. Ano bang nangyayari sa'yo ha? Ginagawa ko naman ang lahat ng ito para din naman sa'yo. Bakit ka ba ganyan? Ibigay mo ang kalayaan na gusto ko at malalaman mo kung anong tunay na makapagpapasaya sa akin pa. I'm tired. Please, huwag mo na akong kontrolin. Hayaan mo na lang akong gawin kung anong gusto ko. Muwi ka na muna rito sa bahay at dito natin pag-usapan ng mga bagay na yan. Anong tingin mo sa akin, bata? Alam kong kapag umuwi ako dyan, hindi na ako makakaalis. Matanda na ako pa. Alam ko na ang dapat kong gawin sa buhay ko. Okay, fine. Sige, hindi na kita dadalhin sa Amerika. Pero sana, huwag kang umalis sa bahay natin. Bahala ka na sa buhay mo. Gawin mo kung anong gusto mo. Magpinta ka, kahit na ano. Huwag kang maging doktor. Gawin mo ang gusto mo. Basta isa lang ang hiling ko sa'yo. Huwag mo kong aalisan ng karapatan na maging ama sa'yo. Kasi, kahit may isip ka na, hindi lahat alam mo na. Kailangan mo pa rin ng guidance ko. So please, umuwi ka na. Kasi, hindi kita magagabayan kung wala ka rito sa tabi ko. I don't need your guidance. Hindi na ako uuwi dyan. Mamumuhay ako ng naaayon sa gusto ko at sa paraan na alam ko, okay? Evangelina, please naman. Hindi ko na pinahaba pa ang usapan namin, Kabanong. Pinatayan ko na siya kaagad. Kahit na pinayagan na niya ako sa gusto ko, hindi na talaga ako uuwi ng Maynila. Napagdesisyonan ko na ako na mismo ang gagabay sa sarili ko.
Natatahakin ko ang buhay na meron ako nang hindi humihingi ng tulong sa kanya. Isang malalim na paghinga na lang ang nagawa ko, Kabanong. Naramdaman ko na lang din na meron ng tumutulong luha sa mga mata ko. Dahil sa wakas, narinig kong pinayagan na niya ako. Kahit na alam kong sinabi niya lang naman yun para umuwi ako. Oh, ayos ka lang? Oo, ayos lang naman ako. Nakausap lang kami ni Papa. Hoy, anong nangyari? Hinahanap niya ba ako? Nalaman ba niya na ako tumulong sa'yo? Tinanggal na ba niya ako sa trabaho? Ano? Please, kumalma ka nga lang. Wala itong kinalaman sa'yo. Ano? Pinayagan niya na ako sa gusto kong gawin. Hindi na rin niya ako dadalhin sa Amerika. Yun naman pala eh. Anong dinadrama-drama mo dyan? Bakit ganyan ang mukha mo? Ewan ko. Siguro hindi lang ako sanay. Yun ang unang pagkakataon na pinagbigyan niya ako sa gusto ko eh. Alam mo, tingin ko na-realize ni Mr. Ramil na mas hindi niya kakayanin kung wala ka sa kanya. Kaya ayun. Ganon. Tapos, gusto niya akong dalhin sa Amerika. The point is, sa Amerika, kontrolado niya ako. Pero dito, wala ako sa amin. Kaya hindi. Pero tingin ko naman, totoong mahal ka ng papa mo eh. Siguro, hindi niya lang alam kung paano niya ipaparamdam. Bakit mo alam? Naging tatay ka na rin ba? Kailangan ko pa bang maging tatay para malaman yon? Hindi mo pwedeng sabihin sa ibang tao ang isang bagay na hindi mo pa nararanasan. Pareho tayo ng ama noon. Si Papa, dahil yung mga kapatid ko matatalino, successful, gusto niya na maging matalino rin ako. Gusto niya, marami akong achievements, medals, at mga award na yan. Kaso, hindi ko talaga kaya eh. Alam mo saan ako magaling? Sa talent. Sumasayaw ako dati. Iba't ibang uri ng sayaw. Folk dance, street dance, pop dance o ano pa man. Nung una ayaw niya. Wala naman daw kasi akong mapapala sa sayaw-sayaw na yan. Pero inilaban ko. Hanggang pumayag na rin siya. Somehow, pareho tayo. Ang pagkakaiba lang natin, ako, nag-fail. Kaya, eto ang trabaho ko ngayon. Hindi ko napatunayan na may mapapala ako sa pagsasayaw. Isa pa sa pagkakaiba natin, yung papa mo, alam kong mahal ka niya. Pero hindi lang may paramdam ng maayos. Yung tatay ko, alam ko na mahal naman niya ako eh. Ang kaso, hindi gaya ng pagmamahal niya sa mga kapatid kong may maganda ng buhay. Iba niya ako mahalin eh. Bakit ngayon mo lang sinasabi yan? May dahilan ba para magkwento ko sa iyo ng mga ganitong bagay? Kapag nag-uusap naman tayo wala naman tayo na pag-uusapang personal, di ba? Hindi ba personal na mga issues ko sa buhay? Personal? Para sa'yo. Pero never ka naman nagtanong tungkol sa akin eh. Kung sa bagay. Eva, umuwi ka na sa inyo. Kausapin mo na maayos ang papa mo. Magkaayos kayo. Eva, matanda na papa mo eh. Hindi natin alam kung hanggang kailan na lang siya sa mundo. Kaya sa halip na, Hindi ako uuwi. Sanay na ako sa ginagawa ni Papa. Kapag umuwi ako ron, wala na, finish na. Hindi na ako makakaalis sa amin. pero mukha namang sincere si Mr. Ramil base sa sinabi mo eh. Hindi. Dito lang ako. Hanggat hindi niya napapatunayan na talagang seryoso siya sa sinasabi niya, hindi ako aalis dito. Paano niya nga mapapatunayan kung hindi mo naman siya binibigyan ng chance na patunayan? Nandito ka, nandun siya. Please, hayaan mo na muna akong makapag-isip, okay? Sige, ikaw ang bahala. Basta ako nagsabi lang ako. Hindi ako umuwi sa amin, Kabanong. Kahit makailang beses nang tumatawag si Papa ay hindi ko na rin sinasagot. Nagpalit na rin ako ng SIM card. At kahit pinilit ako ni Anton, hindi na rin niya ako makumbinsi. 3 araw pa ang nakalipas, unti-unti na akong nagiging kampante sa lugar nila. Maaliwalas ang paligid,
Ang sarap ng pakiramdam ko sa bahay. Mababait din naman kasi ang mga kamag-anak ni Anton. Kahit na hindi nila ako samahan, nakakalabas na rin ako ng mag-isa. Dahil sa dami ng nangyari sa mga nakalipas na araw, nakalimutan ko na ang mga bagay na gumugulo sa isipan ko. Pero nang dalhin ako sa isang panaginip nung hapon, biglang naalala ko ang matandang nakita ko sa market. Pinangungot yata ako Nagising ako nung hapon na yon, Kaabanong. Laking pasasalamat ko kasi nagawa kong takasan ng pangit na panaginip na yon. Nagtataka ako noon, Kaabanong. Hindi ko alam kung bakit pumapasok sa panaginip ko ang matandang babae. Nakangiti lang naman siya sa panaginip ko. Pero hindi ako komportable sa ngiting yon. Lalong-lalo na kapag nagtatama ang tingin namin. Buti naman, gising ka na, Eva. May gagawin ka ba mamayang gabi? Ilang beses ko namang sasabihin sa'yo na hindi tayo talo. Pambira. Hindi naman yung tungkol dun eh. Oo, alam kong hindi mo ako gusto. Pero tinanggap ko na naman na yun. Ikaw itong laging nagbabanggit eh. Tanggap ko ng binasted mo ko, no? Kaya move on na. Sino ba naman kasing matinong babae ang sasagutin ka? Ilang araw pa lang naman tayo makakilala. Isa pa, nasabi sa akin ni Anton na siraulo ka daw eh. Hanip talaga tong pinsan ko. Siniraan pa ako. Ano bang sasabihin mo? Death anniversary kasi ng tsuhin namin. Mamayang gabi, may handaan dun sa kabilang bahay. Marami kaming nandun. Halos lahat ng kamag-anak namin. Kaya sabi ng ibang tsahin namin gusto ka raw nilang makita. Si Anton. Siyempre kasama yun. Ako lang ang nagsabi sa'yo kasi umalis siya ngayon eh. May binili sa bayan. O paano? Mamaya mga bandang 7:00. Baba ka na lang kapag ready ka na. O sige na, una na ako. Sandali. Bakit? May sasabihin ka pa ba? Kapag binabangungot ka ng paulit-ulit, anong ginagawa mo? Ha? Hindi mo alam yung bangungot? Alam ko. Ibig ko sabihin, binabangungot ka ba? Ngayon lang, oo. Buti nagising ako. Tapos nung nakaraan din, mga siguro 4 na beses na, 1 beses sa gabi, 3 beses sa ganitong oras, kapag malapit ng mag 6 p.m. Kapag 1 beses kang binangungot, pwedeng dahil lang sa pagod. Sa kung ano yung nakita mo bago natulog o kung ano man yung napanood mo. Pero yung paulit-ulit, may ibang kahulugan na yan. Ibang kahulugan na ano? Sabi ni Anton, hindi ka naman naniniwala sa mga kakaibang bagay eh. Baka hindi ka rin naman maniwala sa akin. Sabihin mo na. Mali mo naman maniwala ako, di ba? Sabi kasi na matatandang kamag-anak namin, ang paulit-ulit na masamang panaginip, masama rin pangitain. Pwede raw, baka magkaroon ng masamang pangyayari sa taong nananaginip nun. Ha? Paano? Meron bang scientific explanation yan? Kailan pa nagkaroon ng scientific explanation yung mga paniniwala? Kung paniniwala lang palang basihan, paano naman ako maniniwala dyan? Nasa sayo na yan, kung maniniwala ka. Ang akin lang naman sinasabi ko sa'yo, para kahit paano magkaroon ka ng basihan. Pero kung sakaling lumalayang panaginip mo, huwag kang magdalawang isip na magsabi sa amin ha. Tandaan mo, napapalibutan ka ng pamilyang maraming paniniwala. Kagaya ng... Maraming bagay. Mga bagay na ayaw mong paniwalaan. Kagaya ng aswang? Kagaya ng aswang. Sige na, bumaba ka na. Mamaya ha. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na rin ang kinagabihan. Nagbihis lang ako ng simpleng kasuotan. Ayoko rin naman na mangibabaw ako sa okasyon na hindi naman para sa akin. Isa pa, ayaw kong ituring nila akong mataas dahil lang galing ako sa pamilyang marangya. Sigurado ka bang gusto mong sumama? Bakit ba parang ayaw mo? Hindi naman. Baka kasi hindi mo magustuhan yung mga maririnig mo mamaya. Bakit? Ano bang meron? May pag-uusapan ba silang masamang plano? Mga kidnapper ba yung mga kamag-anak mo? Parang hindi naman sila ganun eh. Baliw. Di naman ganun, no? Ano nga? 7 taon nang wala ang tsuhin namin ngayon.
At tuwing anniversary ng kamatayan niya, palagi na pag-uusapan ng dahilan kung bakit siya nawala. Bakit? Ano ba kinamatay niya? Hindi ka naman maniniwala eh. Pero lahat, aswang ang tinuturong pumaslang sa kanya. Aswang na naman? O di ba? Hindi mo agad nagustuhan? Paano pa kapag nandun ka na mamaya? O sige na, tuloy mo. Kung hindi ka interesado, wag mo nang pilitin ng sarili mo. Sige na nga kasi. Sabi mo kung anong nangyari. Para pagpunta ko ron, meron na akong ideya sa pag-uusapan nila. Yung chewing kasi namin na yon, madalas nasa gubat para mangaso. Nagkataon na yung nahuli niyang baboy ramo aswang pala. Pumalag yung baboy ramo kaya nakatakas. Sabi ng mga kasama niya, akala nila hindi na raw babalik. Pero nung gumabi habang papauwi sila may umatake sa kanilang lalaking may timang balat. Direktang inatake si Tiyo. Biruin mo, marami silang naglalakad sa gubat na yun pero si Tiyo lang talaga yung inatake. At ang mas malupit pa doon, ang sabi ng mga kasama ni Tiyo, nakita nilang naging anyong baboy ramo yung aswang at saka tumakbo na mabilis. May mahabang kalmot si Tiyo sa mukha hanggang sa dibdib niya. Di na siya nakaabot ng ospital. Sa mismong gubat pa lang, patay na siya. Sobrang lalim kasi ng kalmot Parang hiniwa ng katana. Ganun pala nangyari. Ganun pala. Kala mo naman naniniwala talaga siya Wala naman akong sinabing maniniwala ako, di ba? Ang sabi ko, kwento mo lang. Tara na nga. Basta ikaw na lang bahalang umintindi kung ano man ang maririnig mo doon Naglakad na kami paalis ng bahay, Kabanong. Pagdating namin sa bahay ng isa sa mga tiyuhin nila kung saan dinaos ang okasyon, marami na sa mga kamag-anakan nila ang nasa malawak na bakuran. Ang iba, nagiinuman na. Pero ang iba naman ay nagkukwentuhan ng tahimik. Pabulong ang mga boses nila. Hindi sila gaya ng mga tsismosa na abot hanggang kanto yung boses. Ngumiti ako sa kanila nang batiin nila ako. Dinala na muna ako ni Anton sa loob. Doon pinakilala niya pa ako sa iba niyang mga kamag-anak. Kumain kami ng sabay kasama si Elias. Maya-maya, lumabas na rin kami. Nagsimula akong makihalubilo sa kanila. Pero dahil nga hindi naman ako sanay sa maraming tao, mabilis na naubos ang lakas ko. Kaya bandang 10:00, nakiusap ako kay Anton na mauna na akong umuwi sa bahay. Pumayag naman siya dahil siya ang unang nakapansin na parang hindi na ako interesado sa mga kaganapan. O ano, atid na kita? Hindi na, kaya ko na to. Isa pa, hahanapin ka nila Ihatid na kita. Baka mamaya kung ano pang mangyari sa'yo dyan Anong tingin mo sa akin, Lampa? Nakalimutan mo na ba kung ano yung ginawa ko sa lalaking nang bastos sa akin nung nasa mall tayo? Oo, alam ko. Di ko naman nakakalimutan yun Pero iba nga kasi dito. Kasi may aswang, kasi kapis to. Oo. Ano ka ba? Ayos lang ako, no? Walang ganyan. At kung sakaling meron man, hindi naman uubra sa akin yung mga yan Sigurado kang kaya mo Oo nga, ang kulit mo naman. O sige na, bumalik ka na sa loob. Kailangan ka nila ron. Tumango na lang si Anton, Kabanong. Pagpasok niya ng gate, sinimulan ko na rin ang paglalakad. Hindi naman kalayuan ang bahay na tinutuluyan ko doon. Kayang-kayang lakarin. At isa pa, gumagana naman ang ilaw ng mga poste kaya hindi ako masyadong naiilang maglakad. Dinukot ko na lang ang cellphone ko para libangin ang sarili ko. Pero habang tutok ang mga mata ko sa screen, naramdaman kong parang merong sumusunod sa akin. Sinuyot ko ng tingin ng paligid. Sino yan? Kung sino ka man huwag mo akong pagtripan. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Walang sumagot sa akin, Kabanong. Pero nung mga oras na yon, mas lalo ko pang narinig ang mga kaluskos sa paligid. Sinarado ko na ang mga kamao ko. Aminadong kinakabahan ako pero ang nasa isipan ko ay hindi aswang, kundi holdapper ang gumagawa ng mga ingay na yon. Pinagpatuloy ko ang paglalakad ko, pero nagulat ako nang biglang may nakita kong isang matandang nakatayo sa gilid ng poste.
Mahaba ang buhok niya, pero hindi ko maaninag ang itsura. Sino ka? Ikaw ba yung sumusunod sa akin? Isang berhen. Ha? Ano sinasabi mo? Ikaw ay berhen. Oo nga, virgin pa ako. Ano naman ngayon? Inggit ka ba? Ikaw ang nararapat para sa kanya. Pinagsasabi mo, Manang. Trippings ka ba? Huwag niyo akong guluhin, ha? Maglalakad na sana ako nang marinig kong parang umangil siya. Pagkaharap ko ulit, nakita kong parang lumulutang na yung buhok niya at yung mukha naman niya ay hindi na nakakatuwa. Nakakatakot na, Kabanong. Nakakakilabot. Ang una kong ginawa, tumakbo ng mabilis palayo roon. Pero hindi ko inaasahan na masusundan niya ako. Nang lumiko ako sa isang kanto, bigla siyang nasa harapan ko na. Saan ka pupunta? Hindi mo maaring iwasan ang kapalaran mo. Ikaw ang pag-asa namin. Sumama ka sa akin. Sino ka bang bruha ka? Ano ka ba? Tantanan mo nga ako. May galang ako sa matatanda pero kung makulit ka, sasapakin ko yung pagmumukha mo. Isasama na kita kung saan ka dapat na babagay. Ikaw ang pag-asa naming lahat. Sa iyong dugo nakasalalay ang makabagong henerasyon ng mga aswang. Aswang? Aswang ka? Oo, aswang ako. Di ako naniniwala, no? Ang pangit mo. Tumakbo ulit ako, Kabanong. Hindi ko alam kung saan ang direksyon ko basta ang tanging nasa isip ko, maiwanan ng matandang yon. Pumasok ako sa kagubatan na nagbabakasakaling hindi na niya ako makita roon. Mas marami kasing puno doon na pwede kong mapagtaguan. Makalipas lang ang halos 5 minuto, muli akong lumabas. Babalik na sana ako sa kalsada pero bigla na naman siyang lumitaw sa harapan ko. Nasampal ko siya ng malakas. Kaluwat ka ng palad ko ang ginamit ko sa kanya. Nakaramdam siya ng pagkahilo kaya nagmamadali akong tumakbo paalis. Pero sa kasamaang palad,